Hello, nandito tayo sa aming unit sa Tampisaw, Alon, our second unit. Anyway, kanina may kausap ako, nagtatanong siya kung paano ba ma-spot or malaman kung maganda ba ang isang location for an Airbnb business. Kung bago ka sa channel na to, I'm Wilma and I'm the unit operator of Tampisaw Suite and Tampisaw Stays. 10-month na akong host. Nakasurvive tayo hanggang December. And in this channel, I'm sharing my Airbnb learnings and experience. So, ano ba yung criteria para malaman mong okay ang isang location, lalo kapag bago pa ito? Unang-una, i-check mo yung demand. Hindi ibig sabihin na parang palengke. Kapag maraming foot traffic, pwede na. Actually, opposite pa nga siya sa staycation, di ba? Kasi kapag mas maingay, ibig sabihin, mas hindi makakapagpahinga yung mga guest dahil maingay yung place, di ba? So, ako, kapag may nakita akong isang location, kunyari bago pa, maghahanap ako ng mga Facebook groups ng mga, for example, Cavite Staycation. Tapos titignan ko kung meron na bang nagpapa-staycation dun sa area, specifically dun sa condo or subdivision kung saan na kinoconsider ko. Pag meron, lalo marami-rami, ibig sabihin may demand. Dito sa Tris Residences sa Fairview, to be honest, sobrang dami naming staycation owner dito. I think 19 or 20 towers dito. Though low-rise lang naman yung building, pero tinitignan ko siguro nasa 500 to 1,000 staycation yung mga listings dito sa Trees. Gayun pa man sobrang dami, nakaka-fully book naman kami and we have multiple units. I also have friends who have multiple units here in Trees. At fully book naman sila. So okay sa akin na may demand yung place. Aside sa Facebook group, you can use other tools like AirDNA. Meron niyang free version. Pwede mong i-search yung location. Kita mo dun yung mga listings sa Airbnb. Magkano yung estimate na kinikita nila at number of occupancy per month. Pangalawa, kahit may demand or maganda yung lugar, i-verify mo sa admin mismo ng building kung allowed magpa-staycation. Kasi baka hindi pwede. Alam ko ang mga Ayala properties like Avida, Amaya, ganon, hindi allowed IPA, Airbnb, or short-term rental. Ang allowed lang dyan usually long-term rent. Gawa nila, matitigas ang ulo, sinusircumvent nila yung policy ng building. For example, imimit nila yung guest sa labas. Papasok sila sa lobby at sasabihin lang nila guest nila. When in fact, that is an Airbnb guest. At yung iba, idinadrive sa basement yung guest. Tapos, dun aakyat sa basement elevator, paakyat ng unit. Mapupull off mo naman talaga yan kapag ganyan yung diskarte mo. Pero it's just a matter of time bago ma-spot ng admin. At the same time, ang hassle kasi noon, tuwing may guest, pupuntahan mo pa ba? Kami actually, mas madali kami nakascale kasi lahat ng units namin self-check-in. So yung guest namin, bibigyan lang namin sila ng instruction. At bahala na silang pumasok sa unit namin. Pero syempre, inaabangan din naman namin if ever meron silang question or nagkaroon silang problem when it comes to checking in. The point is, dapat nang kukunin mong condo is yung condo na nagsusupport din sa staycation. Kaya kapag naghahanap kayo ng location, practice due diligence. Huwag muna kayo magpapa-sales talk sa mga agent. Kaya nyo muna kausapin yung admin and i-verify nyo yung process, yung rules regarding sa staycation, at kung makakahanap ka ng mga unit owners also na nagpapa-staycation sa group, para kumbaga may support group ka din naman at you are not starting from zero na kakapaka-paka dun sa process dun sa building nyo. Ayun lang, medyo mahaba, but I hope this helps. Yun lang. Advance Merry Christmas. Thank you so much. Bye-bye.